Amen. Bilang isang tao, mga kapatid, hallelujah, humarap tayo sa iba't ibang pagsubok, mga kapatid. And ayun yung pinaka esensya, mga kapatid, ng human being, hallelujah. But nais ng Panginoon, mga kapatid, na lumapit tayo sa Kanya to show, hallelujah, our humbleness, amen. Na sa kabila ng lahat ng pagkakamali, mga kapatid, at pagsubok natin na gagawa, we have the true spirit, hallelujah, na humarap sa Kanya, mga kapatid. Amen? At ang nais niya, mga kapatid, ay yung tinig natin sa ating pagpuri, hallelujah, na makarating sa Kanyang trono, mga kapatid. Minsan pa natin palakpakan ang ating Diyos, hallelujah. Let's worship the Lord, hallelujah. Hallelujah. Come on, church, hallelujah. Let's praise Jesus, hallelujah. We worship you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras to, mga kapatid, tayo puri sa ating Panginoon, mga kapatid. Let's leave things behind sa oras to, mga kapatid. Ano man ating iniisip, mga kapatid. Ano man ang ating daladala, mga kapatid. Ano man kabigatan, mga kapatid. Ibaba muna natin, hallelujah. At tayo mag-focus, hallelujah, sa presensya ng ating Panginoon sa oras na to, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. 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 We worship you, Jesus. I've had
this world could be. Hallelujah. God is so good to me. His Spirit came. He wants to give us victory. Hallelujah, hallelujah. God is so good to me. I can't complain. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord sa oras ito, mga kapatid. Hallelujah. Let's continue to understand, mga kapatid. Hallelujah. Na sa kabila ng ating pinagdadaanan, mga kapatid, God is good. Hallelujah. Hallelujah. And He is always be a good. Hallelujah. Hallelujah. Hindi manghihibagod ang ating Diyos. Nabigyan tayo ng kapagihan sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. So huwag tayong mapapagod na purihin siya. Hallelujah. At ibalik ang pagdadakila sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Let's worship the Lord sa oras na to. Hallelujah. Hallelujah. I can't complain. Minsan pa, mga kapatid, let's declare, God is so good to me. He is good. Hallelujah. Hallelujah. God is so good to me. His Spirit came. God is so good to me. I can't complain. Without music, mga kapatid, God is so good. Come on, church. Yes, He is Hallelujah. More than this world could be. God is so good to me. His Spirit came to me. He wants to came to you right now, mga kapatid. Hallelujah. And He wants to give you the victory. Hallelujah. Hallelujah. So good to me. I can't complain. Isang malakas na papuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Let's love the Lord sa ating Panginoon. Yung papuring aabot sa karyana. Hallelujah. Yung papuring maririnig ng Diyos. Hallelujah. Because He deserves the best worship. Hallelujah. He deserves the best thanksgiving. Hallelujah. He deserves the praises. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Can you raise your hands, mga kapatid, kung sinong naniniwala na God is a really a good one. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Napakadaming pagsubok na dumaan sa ating buhay, mga kapatid. At matatapos na yung taon, mga kapatid, but He is a good God. Hallelujah. Jesus is the best. Hallelujah sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sa oras ito, mga kapatid, tayo manalangin sa ating Panginoon. Let's continue to worship the Lord. Come on, church. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, salamat sa regalo, Panginoon, na sa aming pagising, Panginoon, hallelujah, ay meron kaming bagong buhay, Panginoon. Meron kaming kalakasan, Lord, na ipinagkaloob mo, hallelujah. Salamat, Panginoon, at dakila ka sa lahat, hallelujah, hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala ang aming puso, hallelujah, ang aming isip, Panginoon, ang aming spirito sa iyong harapan, hallelujah. Lord, ano man ang pagsalangsang, Panginoon, na nagawa namin, hallelujah, ito man ay sinasadya o hindi, hallelujah. Karumihan, Panginoon, na maaring makadlang sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. We ask your blood, hallelujah. We ask your oil, Panginoon, to cleanse us once again, Panginoon. Ano man ang laman, Panginoon, hallelujah, ng aming puso na karumihan, Panginoon. Itapan mo ito, Panginoon, sa pinakamalalim na parte ng dagat, hallelujah, na hindi na makakaabot at makakabalik sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa hapong ito, Lord, na pinagkalooban mo kami muli, Panginoon, ng pagkakataon, hallelujah, napapurihan ka, Panginoon, hallelujah, napasalamatan ka, hallelujah, hallelujah. Tunay na wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, hallelujah. Kaya mga papuring ito, Panginoon, ay para sa iyo, hallelujah, at karapat dapat na para sa iyo, hallelujah. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mga gagamitin mo sa pulpito, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng gagamitin mo, higit sa lahat, Panginoon, sa magdadala ng iyong salita, Panginoon, hallelujah. Lord, ano man ang lumabas sa aming mga bibig, Panginoon, awit, hallelujah, at pangangaral, Panginoon, Lord, let these words, hallelujah, let this, hallelujah, music, Panginoon, hallelujah, ay makarating sa iyong banal na trono, Panginoon, hallelujah, because you deserve the highest and best worship, hallelujah. Salamat, O Diyos. Ngayon pa nga lamang, Panginoon, we declare the victory, hallelujah. We declare revival sa oras na to, hallelujah. We know that you are in the middle, hallelujah, in the midst of us, Panginoon. Kaya gagalaw ka, Panginoon, hallelujah. Magpapagaling ka, Panginoon, ng may mga sakit, hallelujah. Magpapala ka na nangangailangan, Panginoon. You will heal the sick, hallelujah. You will mend the broken heart. You will mend the broken soul, hallelujah. Ibabalik mo, Panginoon, yung mga nangihina, Panginoon. Ibabalik mo yung mga nawala, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, dahil naniniwala kami, Panginoon, sa kakayahan na meron ka, O Diyos, hallelujah. We believe on what you have, Jesus, hallelujah. Kaya we pray, Panginoon, sa mga backsliders, oras sa mga napanginaan, Panginoon, hallelujah. We pray, Lord Jesus, and we believe that your hands is not tight, hallelujah. Hindi maikli, Panginoon, kundi mahaba, O Diyos, ang iyong kamay, hallelujah. At we know, Lord, na kaya mo silang abutin sa oras na to, hallelujah. Ano man ang pangangailangan nila sa kanilang puso, Panginoon, sa kanilang isip, ano man ang kahinaan at pagsubok na kanilang hinakakinaharap, Panginoon, sa oras na, Lord, heal them, Panginoon, hallelujah, and let them know, hallelujah, na kahit gaano kalayo sila, Panginoon, tumakbo galing sa iyo, isang hakbang lamang pabalik, papunta sa iyo uli, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng serbisyo ito, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, tagumpay ng bawat isa sa amin, hallelujah. Salamat, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. We give you back all the highest glory, praises, and thanksgiving, hallelujah. And all God's people say, amen, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Amen, hallelujah. God is good. And all the time. God is great. And all the time. Praise God, hallelujah. So, bago tayo mo po, mga kapatid, amen, may narinig ako na nakasabihan. Pero dati pa naman, ito yung pinutunan ko. So, sabi daw, mga kapatid, tayo daw yung mga organisasyon na hindi organisado. Sabi ko, grabe naman. Tayo daw yung organisasyon na hindi daw organisado. Naniniwala pa kayo doon, mga kapatid? Diba hindi? Pero sinundan
Tayo daw organisasyon na hindi daw organisado pagdating sa pagpupuri. So wala tayong plain standing, wala tayong plain na paggalaw. Free what we can do mga kapatid. Dahil ayun yung nais ng Panginoon mga kapatid. On how we worship mga kapatid freely sa kanyang harap mga kapatid. At minsan pa mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay makamayan natin ng bawat isa. Hallelujah! Awitan natin ng bawat isa mga kapatid. Awitin natin ng natin. Sabi, it's a great thing to serve the Lord. Hallelujah! Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon habang kinakamayan natin ng bawat isa. It's a great thing to praise the Lord. Kamayin po natin ang bawat isa mga kapatid. Hallelujah! Let's greet everyone. Hallelujah! With smile. Praise God. Hallelujah! It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of walk, walking palakpak. Walk, palakpak. Walking in the light. Oh, isa pa, it's a great thing. It's a great to praise. To serve naman na, to serve. It's a great thing to serve the Lord. Walking in. Ay, isa pa, it's a great thing. It's a great to serve. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in. Oh, lahat tayo pupunta sa kaliwa. Ito. Walk in. Palakpak. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light. Oh, lastly, it's a great thing. It's a great to love. Love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking for the last time. Walk. One, two, three. Walk in. Palakpak. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat mga kapatid at mga kaupo na pong bawat isa. Ayan, nakikita ko yung mga bata nakikiisa rin kasi. Ayun yung sa mga main, mga main song ng mga bata. It's a great thing to serve the Lord. Praise God. Hallelujah. It's a great thing to serve the Lord mga kapatid. Amen. Praise God at welcome din po sa aming mga bisita sa oras ito. And this is the best thing, best decision sa buhay nyo na ginawa ang makadalo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Welcome po. Ayan. So sa oras ito mga kapatid, sa walang pagtatagal, hallelujah, tayo po ay makakarinig ng paboring awit, praise God, na nanggagaling sa ating kambal. Amen. Tinatawagan ko po ang dalawang ating mga cute na kambal para magbigay ng special number. Okay, John. Praise God. Hallelujah.
Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. What an angelic voice, mga kapatid, pag galing sa mga bata, mga kapatid. Praise God. Amen. Napakaganda ng boses ng dalawa. Praise God. Naalala ko lang, mga kapatid, just wanna share. Back when sa first ever church namin, naging church ko, yun. Ano lang siya, isang bahay lang, mga kapatid. Amen. And ayun, mga kapatid, na-remember ko lang yung dalawang mga kapatid kasi dati meron kaming bawat department. Sa isang bahay na yun, mga kapatid, just to let you know, hindi lalagpas ng 10. Hindi lalagpas yung 10 na attendance namin. Tapos yung simbahan namin, yung 3 tumbling lang sa bahay namin, nandun na kami sa church. Minsan, siyempre bata ko, minsan, nakapupunta ako doon, naka-short lang gano'n. Yung hindi, dahil bata pa, alam mo yun, pupunta ako doon. Tapos, kapag Sunday school na, mga kapatid, hallelujah, automatic, mga kapatid, ako na yung tatayo para i-represent yung namin, yung department. Kahit ako na yung Sunday school na time na yun. Ay, dalawa kami, pati yung anak ng pastor, dati naming pastor. Amen. Wala si Papa. Ayun, and I saw the goodness of God, mga kapatid. Hallelujah, sa bagay na yun. Amen. Na simula noon hanggang ngayon, mga kapatid, ang Diyos ay naging mabuti. At bukod sa kabutihan ng Diyos, hallelujah, ayun, I'm thankful, hallelujah, dahil sa aming nanay, Sister Seni, siya yung parang bumuhat sa amin spiritually. Sa lahat sa amin, included si Papa, lahat kami. Amen. And ayun, sa inyo pinagpapasalamat sa Panginoon. Yun, naalala ko sa dalawang bata na kapag dating ng Sunday school, ako na yung tatayo. Tapos, alam na nung musician namin yan. Piano lang yung piano lang yung music namin, instrument namin. Walang drums. Tapos yung upuan namin, yung upuan nila, yung mga, yung salaset nila, ganon. So kami, bawat Sunday. And, salamat sa Panginoon sa bagay na yun. Hallelujah. Amen. So, yun, God is good, mga kapatid. Praise God sa ating pagpapatuloy, mga kapatid. Amen. Siguro, tatawagin po natin yung ating mga bisita ngayon. Amen. Atin po silang welcome, mga kapatid. Let's make them feel that they're welcome. And so, ang mga pangalan po nila ay si Noriel R. Jesmundo. And kasarap ako. And so, lahat, mga kapatid ay kakamayan. Pero sa kita, wait lang, babagatin ko yung pangalan, ha? Sister Leilani Jesmundo. Tapos, Brother Noriel R. Jerman. Ayun. Jesmundo. Ayun. And so, i-welcome po natin sila lahat, mga kapatid. Tatayo. Kung gusto umikot pa ganun, sige umikot para hindi magkasigipan. Isa kamayan natin ng bawat isa, mga kapatid. O, ikot doon. Ikot para hindi masigipan. Naniniwala tayo na ang mga anghel, mga kapatid, ay nagagalak, hallelujah, sa mga bisitang ito, mga kapatid. Amen. So, ilang quick interview lang. Si Sister Charles Brothers, sino po yung nag-invite sa inyo? Sino po yung nag-invite sa inyo? Wow, praise God. Ay, mag-anak mo po. Kabag-anak. Mga kapitbahay.
Praise God. Hallelujah. The blessing will be upon Sister. Dahil nakita. Praise God. So yun, hinihiling ko po si Pastor Brian na ipanalangin. Amen. Praise the Lord. At tayo mapatid at inalangin natin ang ating kapatid sa Panginoon. Si Brother Noriel and Sister Lenny. Amen. Let's pray. Praise God. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, kami nagpupuri, nagagalak, kasama ng mga anghel sa langit ngayon. Hallelujah. Sabi mo sa isang kaluluwa na bumalik at lingkod sa iyo, Panginoon, libo-libong mga anghel sa langit. At ngayon, Panginoon, hindi lang isa kundi dalawa. Naniniwala kami, Panginoon, na mayroong great revival sa kalangitan. Hallelujah. At narito kami, Panginoon, nagagala kaming puso sapagkat mayroon ka namang dinala, Panginoon, sa lugar nito. Hallelujah, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah, Sister Lailani, Panginoon, at si Brother Noriel, Lord God, patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah, igawan mo ang desire ng kanilang puso, Panginoon. Nakikilala mo sila. Hallelujah, bilang mo lahat ng buhok nila, Panginoon. Hallelujah, ikaw patuloy, Panginoon, na mahayag sa kanilang buhay. Hallelujah, salamat, Panginoon. Pinagkatiwala po namin sila sa iyong makapangyarihang mga kamay, O Lord. Salamat sa iyong papuri. Gay Mr. Maciel, O Lord, pagpalain mo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, sige po, makakabalik na po kayo. At habang mabalik sila, can we say, God bless, and I welcome and God bless Sister Lailani and Brother Noriel. Isa pa, naghalo-halo, isa pa. Welcome and God bless. 1, 2, 3, go. Welcome and God bless. Ayan, praise God. Sige po, makaupo na po kayo. Thank you. Welcome po. Ayan, so sa walang pagtatagal mga kapatid, hallelujah. Amen. Sa mga nakattend ng second service, siguro sila na yung magtataas ng kamay at dudukot sa bulsa kasi nakadukot na ng bulsa yung mga morning kanina. Ayun, praise God. So tayo ay kukuha ng ikaw po mga kapatid at offering. So ano sa to, hallelujah. Amen. Habang tayo maawit sa ating Panginoon, awit mo sa amin. Good to show, praise God, shaking together, running over again. When you give, isa pa. When you give, good to show, praise God, shaking together, running over again. And it shall come back to you. When you give it to the Lord, when you give it to the panalangin natin kahit sinusunod sa Sister Evangeline. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa makalangit na pagpapala sa amin, O God. Hallelujah. Lord, sa mga kagalingan, Panginoon, maraming salamat po, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming offering, O God. Ito po inyong basbasan, O God, at pagpalain, O God, upang sa ikalalago, Panginoon, ng iyong iglesyang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat muli, O God, sa mga nakapag-abot, Panginoon. Ibalik niyo po siksik-liglig and Lord, sa mga hindi nakapag-abot, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kanilang pagkakabuhayan, O God, upang sa sunod ay makapag-abot po sila, Panginoon. Muli, Panginoon, ang aming pasasalamat, Lord, ay binabalik namin sa iyong dakil at matamis na pangalan, O God. In Jesus' name, amen. So huwag na tayong umupo mga kapatid, tuloy-tuloy na tayo. Amen. Sino ang handa magpuri sa ating Panginoon mga kapatid? Amen. So sa oras ito mga kapatid, papaalalahanan ko lang kayo mga kapatid na bawal ang mahihain mga kapatid. Amen. So kailangan kapag sinabing talon, talon. Kapag sinabing takbo, takbo. Kahit masikip sa ano lang, sa same place nyo lang mga kapatid. Basta mapapurihan natin ang Panginoon mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Ulan, agos at
puso'y nagtagumpay. Pagkas-lakas mo ang tuloy, tuloy ang awit. Hallelujah! Tuloy ang daluyan, dito'y walang humpay. Panginoon ng kamulian, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy. For the very last time, mga kapatid, tuloy ang awit. Tuloy ang awit. Woo! Ang aking puso nagtagumpay. We are victorious. Hallelujah. Tuloy ang awit. Tuloy ang daluyan, dito'y walang humpay. Ang kamulian, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Isang malakas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Woo! Napakasarap papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tuloy-tuloy ang ating papuri sa oras ito, mga kapatid. Because God is moving. Hallelujah. Sa oras ito, mga kapatid. Hallelujah. 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 Let's continue to worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hindi ka nagkulang. Hallelujah. At hindi ka magkukulang, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay sapat. Hallelujah. At higit pa. Hallelujah. Hallelujah. We want to worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Begin to worship the Lord. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah.
nananatili sa iyong piling. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong piling. Hallelujah. Sa dakong mananatili sa iyong piling. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong piling. Masumpungan ka sa dakong lihim. Let's continue to worship the Lord, mga kapatid. Let's raise the hands of the victorious apostolics. Hallelujah. Sa oras na ito, hallelujah, we know that God is moving in this place. Hallelujah. Na wala siyang palalampasin kahit isa. Dahil sa isa sa atin, hallelujah, ay kanyang pagtatagumpayin. Hallelujah. At pagkakalooban, hallelujah, ng buhay, hallelujah, na walang hanggan. Come on, church. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Papuri ko dahil sa'yo, sa'yo ang inihalan. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Puso ko'y sa'yo magpakailanman. Papuri ko dahil sa'yo, hallelujah, sa'yo lamang inihalan. Come on, church, hallelujah. Puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lihim. Sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim. Masumpungan ka sa dakong mananatili sa iyong lihim. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Muli po kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Kapatid, isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa sa inyo mga kapatid at sa manonood po ng ating live. Hello po mga kapatid at isang pagpapala mga kapatid na muli po tayong magkita-kita sa pangalan ng ating Panginoon. Praise God. At sa walang pagtatagal mga kapatid, amen. Buksan po natin ang ating Biblia.
Hallelujah. Sa James chapter 3, verse 13 to 18. Ang sabi po dito mga kapatid, "Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom." 14, "But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth." 15, "Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic." 16, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Next slide po. Verse 17, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." And last verse 18, "Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness." Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon habang hinihiling ko po ang ating pong pastor upang ipanalangin po ang ating. Praise the Lord. Let's pray. Mapagpalang Diyos, salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong mga salita na nahayag sa hapong ito. At dalangin namin, O Diyos, ang iyong pangunguna sa Angelica. Gamitin mo siya may kapangyarihan, Lord. Anoint mo po siya, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang bawat sa amin, Panginoon, habang nakikinig kami, Panginoon, patuloy mo ipaunawa, ano man ang nais mo, ano man ang layunin mo, Panginoon. Hallelujah, patuloy kang magpapala, lalo sa aming mga panauhin, Panginoon. Ikaw patuloy na mahayag sa bawat isa amin. Ikaw lamang aming tinataas sa iyong papulang pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Malaya na po kayong makaupo mga kapatid. Amen. Muli isang magandang hapon po muli sa bawat isa. At ngayon po mga kapatid, muli po tayong mag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Praise God. So ngayong hapon mga kapatid, ang i-share ko po sa inyo ay pinamagatan ko pong Grow a Wise Heart. Amen. So mababasa po natin siya mga kapatid sa James chapter 3, verse 13 to 18. Amen. So nais ko pong simulan mga kapatid ang mensahe po ng ating Panginoon. Next slide po. Thank you po. Sa isang story mga kapatid. Ang story niya mga kapatid is about a beautiful garden. So pasensya na po mga kapatid kung maliit po, pero I hope po mabasa po nating lahat niyan. Amen. So sabi dyan mga kapatid, tatagalugin po mga kapatid. Meron daw pong isang babae na mayroon pong magandang hardin. Sa garden niya mga kapatid, marami siyang halaman. Amen. Yung halaman niya is healthy. Amen. Puno ng bunga. And everything seems to be perfect. And full of life. So yung mga kapitbahay niya mga kapatid, tuwang-tuwa sa garden niya. Sabi niya, ganda naman ang kulay. Puno ng bunga. No, tuwing dadaan sila mga kapatid, napapansin talaga yung garden niya. Amen. And then one day, may kapitbahay siya mga kapatid, lumapit sa kanya. Sabi niya, ang ganda naman ng garden mo. Amen. Ang kulay at buhay na buhay. By any chance, ipagbibili mo ba siya? Amen. Sa kahit anong halaga. Ayan, ang sagot ng babae mga kapatid, no, naisip niya kung gaano niya inalagaan, no, kung gaano niya kinultivate yung mga halaman niya mga kapatid. Kaya ang sabi niya, no. Amen. So, yung kapitbahay mga kapatid, no, wala lang sa kanya, umalis siya. And then the next day, bumalik siya. Sabi niya sa babae, I know hindi mo ipagbibili yung garden mo. Pero ito may bibigay ako sa'yo. May dala siya mga kapatid na paso. Pasong may halaman. Amen. So ito, idagdag mo sa collection mo para gumanda, no, madagdagan. At naisip ng babae, parang wala lang naman mga kapatid, no? Talagang madadagdagan yung halaman niya, no, mas gaganda, mas kukulay. So tinanggap ng babae mga kapatid, nilagay niya dun sa corner. Simula mga kapatid, amen, walang problema. Everything seemed fine, but slowly mga kapatid, yung halamang binigay sa kanya is nag-mold. Amen. Nagkaroon ng bulok mga kapatid at paunti-unti, talagang nasira yung halaman. Amen. Hanggang sa kumalat yung bulok mga kapatid, naapektuhan yung iba niyang halaman sa garden niya. And eventually, na yung dating garden mga kapatid na puno ng buhay, na puno ng kulay mga kapatid is nasira. Amen. Next slide po. Ang na-realize mga kapatid ng babae is, yun, yung problema mga kapatid is yung binigay sa kanyang paso na may halaman. Amen. But hindi lang po siya
basta paso mga kapatid. Amen. Tungkol ito mga kapatid, dahil nagbigay po siya ng access sa kanyang garden. No pumayag siya mga kapatid, binigyan niya ng permission yung tao na yun mga kapatid na maglagay ng bagay. No, hindi naman kahit alam niyang hindi masisira, pero andun mga kapatid yung kanyang willingness na tanggapin mga kapatid. So by the time na na-realize niya mga kapatid, hallelujah, sabi doon, one small space surrendered and the whole garden suffered. So ang puso po natin mga kapatid ay para pong garden or hardin. At yung potted plant or yung paso po na binigay sa kanya is one small compromise. So itong small compromise mga kapatid na ito, it could be a secret sin, amen, a bad habit, a tiny or unresolved grudge, amen, or yung mga hindi po natin pinapatawad mga kapatid na kasalanan, ay mga argument mga kapatid sa ating mga kapatid, jealousy, envy, or wrong influence that we allow to grow in our heart. So sa umpisa mga kapatid, hindi po yun alam nung babae. Kasi present yun mga kapatid na okay mga kapatid, na halaman, walang bulok mga kapatid. So tinanggap yun ng babae. Hallelujah. But hindi niya po alam mga kapatid na yun po ang sisira ng kanyang pinaka iniingat-ingatan na garden. So ganun din po mga kapatid sa atin pong puso. Kung hindi po tayo aware, hallelujah, kung hindi po tayo vigilant mga kapatid sa mga pinagagawa or mga tinatanggap po natin sa ating buhay mga kapatid, maaari pong madaya ang ating pong puso. Amen. So, the garden mga kapatid is like our heart. So, our heart was once a garden that is full of life until binigyan po natin ng access, hallelujah, ng permission yung kaaway para mag-instill po ng maliit na kasalanan sa puso po natin. Amen. Sometimes mga kapatid, next slide po. Ay, balik po pala, sorry po. Amen. So sometimes mga kapatid, the enemy does not ask, hallelujah, for our whole life. So hindi po hinihingi ng kaaway mga kapatid yung buo po nating buhay. No, just one small space mga kapatid. No, doon niya papasukin yung ating buhay mga kapatid kung hinayaan po natin. Amen. So the enemy just wanted a small space to begin his work. And that one surrendered space, mga kapatid, can destroy the spiritual garden that God entrusted us. Amen. So lahat tayong mga kapatid, alam ko, nag-i-scroll sa social media araw-araw. Amen. So minsan meron tayong nababasang mga joke, ng mga chismis mga kapatid, na sa tingin po natin ay parang harmless lang. Amen, nandun din yung mga, yung mga video mga kapatid. Amen, pero unti-unti mga kapatid, kung hindi po natin babantayan yung ating puso, amen, pwede po itong mag-lead sa envy, o yung pagsiselos mga kapatid, pride, amen, or pagiging impatient po. Amen, and then eventually, maapektuhan po nito yung ating pag-iisip, amen, yung ating pong mga salitang sinasabi mga kapatid, and yung action po natin. So, minsan din mga kapatid, no, sa mga estudyante, sa school, or even mga kapatid sa mga may trabaho, sa work. Amen. So, meron po kayo or tayong mga kakilala, mga kapatid, na nakikita po natin is hindi po, no, kaaya-aya yung kanilang mga ginagawa. Na iniisip natin na, ay, okay lang yan kasi hindi naman ako involved. Amen. Hinahayaan po natin sila, and that means, mga kapatid, we tolerate what they are doing. Pero kung papayagan po natin ito mga kapatid na maapektuhan tayo, unti-unti rin po nitong maapektuhan yung integrity po natin and yung relationship po natin sa ating Panginoon. Amen. And even sa family mga kapatid, kung meron po tayong mga tinatagong sama ng loob, amen, meron pong unresolved argument, amen, jealousy sa ating mga kapatid or kaibigan, maaring maisip po natin ngayon na harmless lang siya. Amen. Kasi lilipas din naman. Pero over time, mga kapatid, it can become a poison. Amen. Lason yan, mga kapatid, sa ating buhay. Kasi pwede po itong kumalat sa ating puso. Nasisirain ito, mga kapatid, yung kagalakan na meron tayo. Amen. Yung communication natin sa ating Panginoon. And yung kakayahan po nating magmahal and magpatawad sa isa't isa. Amen. Praise God. And makikita po natin, mga kapatid, minsan na
yung mga bagay na ito mga kapatid is hindi naman malaki. Amen. Maliit lang siya mga kapatid nung kung makikita natin konting pride lang, no, konting selos. Amen, na konting hindi pagpapatawad. No, parang maliit lang mga kapatid. Pero yung maliit na bagay na yun mga kapatid, no, kapag pinayagan po nating mag-grow sa ating puso, nagiging daan po siya para maapektuhan ang ating buhay. Amen. Kaya nga po sabi mga kapatid sa next slide po. Amen. And kay King Solomon mga kapatid, if we remember mga kapatid, siya po yung wisest man, amen, who ever lived. Si King Solomon po, meron po siyang access sa lahat. No, meron po siyang wealth. Mayaman siya mga kapatid. Meron siyang wisdom and also power. Pero kahit ganun mga kapatid yung estado niya, alam niya mga kapatid, hallelujah, na kailangan niya pong i-guard yung kanyang puso. Kaya nga po sabi niya sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen. So, kailangan po nating patuloy, hallelujah, na bantayan po ang ating puso. Kasi, yes, our heart mga kapatid, amen, is deceitful. Amen. And si Joseph mga kapatid, nung siya'y binenta mga kapatid nung kanyang kapatid, na mga kapatid no, bilang alipin, pero si Joseph mga kapatid is nanatiling faithful po, kahit na anuman po ang kanyang pagdaanan. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Pinotektahan niya mga kapatid yung kanyang puso. Amen. Kahit na nandun siya sa bahay ni Potiphar, na nagkaroon ng temptation, amen, siya po'y sinubok, pero siya mga kapatid, hindi po siya nagkasala sa ating Panginoon. Amen. And yung act na yun mga kapatid, reflects His wisdom and integrity, and it preserved mga kapatid yung plano ng Diyos sa Kanya. Amen. So kung tayo po mga kapatid ay mamumuhay ng may karunungan ng gagaling po sa ating Panginoon, amen, yung future po, or yung plano po ng ating Panginoon is mape-preserve mga kapatid. Amen. And think of David. Amen. Siya po ay tinawag, known as a man after God's own heart. But when he gave in to lust and pride, it led to loss, grief, and broken relationship. But the good thing mga kapatid, amen, si David, amen, he seek God's restoration. So hindi lang po siya nanatili, amen, sa buhay na siya po ay nagkakasala sa Panginoon, pero na-realize niya mga kapatid na kailangan niya po, hallelujah, muli ang restoration ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Next slide po. Ayan. Ang sabi po dyan, to grow a wise heart, we must guard it, cultivate wisdom, and sow peace. Amen. So, kailangan po nating laging bantayan yung ating puso. Amen. Kailangan po nating samahan din ng karunungan nagmumula sa Panginoon. And kailangan din pong maghasik po tayo ng kapayapaan. Amen. So, James chapter 3 verse 13 to 18 mga kapatid, yung binasa po natin. Amen. At tinuturuan po tayo nito na alagaan po yung ating puso sa pamamagitan ng makalangit na karunungan. Amen. At ang bunga po ng katwiran na yon mga kapatid, sa mga nagtatanim ng kapayapaan or sa mga nagsisigawan ng kapayapaan mga kapatid, ay makikita po sa kanilang buhay. Amen. So ano nga po ba ang dapat po nating tandaan mga kapatid? Amen. Next slide. And sabi po dyan is we need, ayan, beware of small compromises. Because a small compromise can start big problems. Amen. And sin often begins quietly. So let's go back to the story mga kapatid. Amen. Yung problema mga kapatid is napakaliit. Amen. Yung isang pasong may halaman na hindi po malaking puno yung sumira sa garden niya. Amen. Hindi po malaking halaman, but it's a small potted plant mga kapatid. Pero kahit gaano po kaliit ito, amen, dito po nagsimula yung problema or yung kasalanan mga kapatid. Ganito rin po yung nature ng sin mga kapatid sa atin pong buhay. Amen. Sa tingin po natin parang maliit lang, na maliit lang siya sa umpisa, no, pa konti-konti mga kapatid, we think na okay lang. Amen. Pero mga kapatid, no, kapag nag-accumulate po yung mga maliliit na yon, amen, syempre lalaki yan mga kapatid.
No, it can become destructive, hallelujah, sa faith po natin. And what we allow, mga kapatid, and what we tolerate will determine the flow of our spiritual life. Amen. So kung patuloy po tayong namumuhay sa karunungan na nagmumula sa Diyos, we can expect, mga kapatid, yung pagpapala po ng ating Panginoon sa buhay po natin. But if we continue, mga kapatid, to walk, amen, using earthly wisdom or yung mga makamundong karunungan, mga kapatid, wag na po tayong magtaka, mga kapatid, kung ang buhay po natin, hallelujah, ay napupuno ng pagkakasala, mga kapatid. Amen. Nasabi pa dito, kung paulit-ulit po nating inaalaw yung mga maliliit na kasalanan ito, amen, eventually mamumuhay po tayong lumalakad sa kasalanan na hindi po natin maitatago. Amen. Magre-reflect po siya sa life, hallelujah, sa buhay po natin, mga kapatid. Ayan. So sabi kanina, mga kapatid, sa last slide, small lies lead to bigger lies. Sa kaninang slide po. So magsisimula siya, mga kapatid. Ayun, small lies lead to bigger destruction pala. So magsisimula lang siya, mga kapatid, sa tingin natin parang harmless lang na kasinungalingan. Amen. Ano yung tinatawag nating white lie. And then later on, mga kapatid, it will become a pattern of deception. Na matututo na tayong linlangin yung kapwa natin, mga kapatid. And eventually, yung sarili lang po natin yung niloloko natin, mga kapatid. Amen. So even a small lie can affect your heart. So pwede po siyang magdala ng poot, amen, ng fear na baka mahuli tayo, ng guilt, or pagkawala po ng integrity natin sa ating Panginoon. Amen. So next slide po. Thank you. Small habits become strongholds. Amen. Yung pagsisinungaling natin, mga kapatid, no, for our pride, amen, para maprotektahan po yung ating image, magiging habit yon, mga kapatid. Yung akala po nating harmless curiosity, mga kapatid, no, sa pag-explore ng makamundong gawain, amen, no, website, mga kapatid, if hindi po natin i-confess sa ating Panginoon, soon it will also become a habit. And even worse, addiction, mga kapatid. Na yung tingin po nating harmless comparison ng buhay natin sa ibang tao, it will lead to envy and bitterness. Yung grudge, mga kapatid, na pilit nating iniiwasan, amen, tas hindi pa tayo nagpapatawad, mga kapatid, soon, it will contaminate relationship with others and also with God. And yung habit po natin, mga kapatid, na yung mamayana or yung laziness, mga kapatid, na for instance in prayer, amen, or yung pagbabasa po ng salita po ng ating Panginoon, soon marirealize po natin na nawawala po yung intimacy and yung passion po natin sa paglilingkod sa Kanya. Kapag po pinayagan natin, mga kapatid, yung mga maliliit na bagay na ito, it can become stronghold, mga kapatid. Amen. No, kahit pa isang beses lang yan, mga kapatid, no, hinahayaan lang po natin itong lumago sa ating puso. Amen. And next, mga kapatid, is small, quiet sins can lead to rebellion. Amen. Itong maliliit na kasalanan, mga kapatid, kahit pa na napakatahimik niyan, mga kapatid, it can lead to rebellion. So these small sins are brought by earthly wisdom or yung makamundong karunungan, mga kapatid. No, yung tinatawag nating envy, na selfish ambition, no, bagamat hindi sila maingay, mga kapatid, no, hindi sila obvious, nag-ooperate po kasi siya sa ating puso. Amen. Hindi po sa surface, kaya hindi po natin kaagad makikita. Kaya nga po, the most dangerous sin, hallelujah, are not always the loud ones. Kaya, mga kapatid, kailangan po natin, no, yung sinasabi nilang heart check. Amen. Kailangan po nating i-check, mga kapatid, or inspect yung ating mga puso, kasi yung mga ganitong kasalanan, mga kapatid, is hindi po nakikita sa panlabas. Amen. And if we remember Satan, mga kapatid, he caused his own destruction, amen, because of selfish ambition. Kaya po, nagrebelde siya, mga kapatid, dahil gusto niya pong itaas ang kanyang sarili.
So, if we are not careful, mga kapatid, maaaring sa ganitong paraan, mga kapatid, magrebelde tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, makikita natin, mga kapatid, na where these sins dwell, disorder and evil practice will follow. Amen. Kaya po sabi sa next slide po, kaya sabi po sa Song of Solomon, or Song of Songs, chapter 2, verse 15, "Catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards, our vineyards that are in bloom." Amen. So, kailangan natin ma-identify, mga kapatid, yung mga maliliit na kasalanan and deal with them before they grow. So, kailangan maagapan na po natin, mga kapatid, na yung mga maliliit na compromises bago niya po masira yung buong garden po ng spiritual life natin. Amen. So, do not harbor quiet sins. No, wag po nating i-keep sa sarili natin, mga kapatid. Wag po natin bigyan ng space. Amen. At wag po nating protektahan. Amen. Yung mga pinaggagawa po natin. Amen. So, we need to confront it and confess it to the Lord and ask for forgiveness and restoration. So, if we remember Samson, mga kapatid, amen, Samson did not fall because of one big sin. Na hindi po dahil sa isang malaking kasalanan, no, kaya po siya natalo, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya. Ngunit, bawat maliliit na compromise niya, mga kapatid, kay Delilah, no, isa-isa po yon nag-accumulate. And eventually, nawala daw po yung kanyang lakas and even his destiny. So, small sins don't stay small. No, hindi po mananatiling maliit yan, mga kapatid. No, kahit pa yan ay tahimik, no, quiet sins don't stay quiet. They will spread, no, slowly and quietly until it affects our whole heart. So, maaaring hindi po natin mapansin agad. Amen? Kaya maganda po, mga kapatid, na maagapan and makita po natin agad at masurrender po natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? And in Luke chapter 12, verse 2 to 3, ang sabi po dyan, "Nothing is covered up that will not be revealed, and nothing hidden that will not be known. Therefore, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered in private rooms will be proclaimed on the housetop." Amen. Ang mga ginagawa po natin, mga kapatid, ay hindi po natin maitatago sa ating Panginoon. Amen. Hindi man po nakikita po ng ating mga kapatid, ng ating pong pastor. Amen. Ang Panginoon po ang makakakita. Amen. Even quiet sins are known by God. They are never truly hidden. And the sins we try to hide or justify will eventually affect our integrity. And alam ko, mga kapatid, na amen, na bilang Kristiyano, mga kapatid, we are striving, amen, na to be perfect. Amen. And may struggle, mga kapatid, pero nandyan po ang ating Panginoon. Amen. So, wag po nating hayaan na maapektuhan po nito yung integridad po natin, amen, sa lakad po natin kasama ang Panginoon. The good news is, mga kapatid, in next slide po. Ayan. The good news, mga kapatid, is mas malaki po ang awa at habag po ng ating Diyos. Amen. Kesa sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Ang sabi po diyan in 1 John chapter 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness." So even the tiniest sin, mga kapatid, no, kahit pa walang nakakaalam niyan, can be completely forgiven if we confess, amen, sa ating Panginoon. No, lilinisin niyo, mga kapatid, yung puso natin. No, if we just surrender, amen, all the shame, no, yung guilt, and papalitan ito ng Panginoon, mga kapatid, ng kapayapaan at kagalakan. Amen? Praise God. Ang sabi pa po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, and He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, hindi lang po siya basta nagpapatawad lang.
Amen. Siya rin po ang nagbibigay ng way. Amen. Ng kalakasan po sa atin na i-resist yung temptation na kinaharap po natin. Amen. Na walang kasalanan po mga kapatid na sobrang liit na hindi po kayang patawarin ng Panginoon. Amen. And wala pong pusong sobrang bulok mga kapatid para hindi niya po kayang ayusin at ibalik. Amen. Ang Panginoon mga kapatid, na kung lalapit lang tayo, amen, naaayusin niya po ang buhay natin. Amen. Praise God. So yun mga kapatid, no, yung una po nating dapat tandaan. We need to beware, amen, of small compromises. And next, ayan, beware of who you give access to your heart. Amen. In 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Amen. Amen. Ang puso po natin mga kapatid ay parang pintuan. Amen. So hindi po dapat lahat ay pinapapasok natin. God created us with purpose, with purity and calling. Pero kahit gaano pa tayo kalakas mga kapatid, wrong influences can slowly pull us away from God. So kanina mga kapatid, no, yung problem, no, hindi yung binigay na halaman. The problem is that she gave access, she gave permission sa maling tao mga kapatid. Ganun din po sa ating buhay. Amen. So minsan we struggle because we allow the wrong company to influence us. Na minsan gina-justify pa natin kasi close natin eh. Kasi kaibigan natin. Amen. Hindi natin, na yung term ngayon mga kapatid na kina-call out. Amen. Kasi mukha naman siyang mabait, mukha naman siyang magbabago. Amen. But then let's examine ourselves mga kapatid. Amen. Kasi minsan hindi po natin namamalayan, nare-reflect na po pala natin, nare-reflect po natin yung character na meron po sila. Ayan. Ang sabi po dyan, bad company does not corrupt instantly. Amen. Hindi po yan instant mga kapatid, hindi po agad-agad na nasisira yung ating character. Amen. It happens gradually, little by little. Amen. No, nakikita natin yung ating mga kasama, mga kapatid. Amen. No, wala naman po siguro mga kapatid dito yung nakasama natin yung mga kaibigan natin tapos gumising tayo. Sabihin natin, Lord, feel ko mag-backslide today. Amen. Hindi naman instant yun mga kapatid. Amen. Hindi po ganon, hindi po biglaan. Amen. But gradually, makikita po natin yung pagbabago sa buhay natin and sa ating lakad. So, it will start little by little. Amen. So, dito papasok mga kapatid yung thinking na okay lang siguro kasi ginagawa din naman nila. Amen. Na iniisip natin, sige na nga, join na rin ako kasi ginagawa nilang lahat. No, baka ma-judge ako. Pero church mga kapatid, the Bible warns us, amen, that wrong relationships, wrong friendship, and wrong influence can destroy good character. Amen. Gaya po ng pagkabulok ng mga halaman kanina mga kapatid, no, hindi po isang araw yun nasira. Amen. Kung mapapansin po natin na yung mga halamanan, amen, hindi po yan nasisira agad-agad, no, in just one day. Mag-start po yan ng kapiraso, no, hanggang sa maapektuhan po yung stem mga kapatid at pati yung bunga. Amen. Kaya mas better mga kapatid na suriin din po natin na yung mga sinasamahan natin. Kasi talagang maapektuhan po yung ating lakad. Amen. Kasama ang ating Panginoon. Amen. Next slide po. Ang sabi dyan, we cannot live holy if we invite unholy company. Amen? So kung sino po ang lagi nating sinasamahan mga kapatid, kung sino yung lagi nating pinapakinggan, kinakausap, meron po yung influence, amen, sa buhay natin. No, maaari niyang ma-dictate yung flow or yung direction ng buhay natin mga kapatid. So kung yung kasama po natin ay panay gossip mga kapatid, chismis, yung lumalabas sa bibig, mahahawa po tayo mga kapatid. Amen? Kung yung circle po natin ay puro negativity, no, panay negative mga kapatid yung lumalabas sa kanilang bibig, no, wag na po tayong magtaka
no, kung maging negative din tayo mag-isip at magsalita. No, kung sa circle po natin mga kapatid ay may inggitan, amen, may away, magkakaroon din po ng inggit, selos at galit sa puso natin. Amen. So jealousy is not holy. Gossip is not holy. Bitterness is not holy, mga kapatid. So if napapansin natin itong attitude na ito, mga kapatid, sa mga kaibigan natin, na mga kasama natin, we need to be cautious. Amen. We can rebuke, mga kapatid. Amen. We can pray and we can resist. No, wag po nating hahayaan na tayo po mismo ang madala nila, mga kapatid. So paano po ba natin sila i-approach? Sabi po dyan, next slide po ulit. Box. Thank you po. Ang sabi po dyan is to set healthy boundaries. Kaya po nating i-avoid, mga kapatid, na yung situation na alam po nating magli-lead sa pag-compromise ng faith natin. Amen. Pangalawa daw is be the influencer, not the one being influenced. So tayo po dapat ang maging influensya, mga kapatid, at hindi po yung nagpapa-impluensya. Amen. Tayo po yung mag-encourage sa kanila sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi po sa Matthew 5:14, tayo po ang ilaw ng sanglibutan. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na patayin ng kung sino man yung ilaw na meron tayo. Amen. And pangatlo, mga kapatid, next slide po. Ayan. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, speak the truth in love. Amen. So pwede po tayong makipag-usap sa mga kasama po natin or sa mga kaibigan po natin ng maayos. Amen. Yung nare-reflect po ang love ng Panginoon. No, kapag niyayaya po tayo ng ating mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, no, sa mga gawain sa mundo, pwede po nating tanggihan ng maayos, mga kapatid. No, speak with love and kindness. No, hindi po naman natin sila kailangan laging batuhin ng mabibigat na verse. Amen. Hindi po natin sila laging kailangan na pagsabihan, mga kapatid, na na yung mga mga kapatid, mga madaming verse na papaulanin natin sila ng salita po ng ating Panginoon. Pero that's the truth, mga kapatid. No, we just need to be honest. Amen. Dahil ang tunay pong mga kaibigan, sabi dyan, real friends will understand and respect your convictions. Amen. So dito natin malalaman, mga kapatid, kung tunay po silang kaibigan. If nire-reflect po nila yung character ng Panginoon or hindi. So if they don't, mga kapatid, no, kung hindi po nila nire-respeto, amen, yung decision natin, no, yung pagtanggi po natin, maybe it's time to think, mga kapatid, if sila pa ba ang sasamahan natin. Amen. Kasi baka mamaya gusto lang nila yung presensya natin, mga kapatid, pero hindi yung purpose natin. Amen. Amen. Kaya sabi po dyan, it's better to lose a friend than lose your fire for God. Amen. So, mas maganda, mga kapatid, no, kung hindi po kayo same ng goal or ng purpose ng mga kaibigan nyo, mga kapatid, na ipag-pray po natin sa ating Panginoon. Maybe hindi po talaga sila, mga kapatid, yung kailangan po nating samahan. Amen. So, we need to be wise, mga kapatid. Amen. Sa pagpili ng ating mga kaibigan. Kasi, mga kapatid, hindi po lahat ng kumakatok sa puso natin, mga kapatid, is dapat pong pinapapasok. Amen. Dahil kung sino po yung binibigyan po natin ng access, amen, meron po silang kakayahang maimpluwensyahan tayo. So, kung hindi po tayo mag-iingat, mga kapatid, amen, tayo po ang makokontrol nila. Amen. At kung maling tao po yung binigyan po natin ng access, amen, kahit gaano pa po tayo ka-anointed, hallelujah, kahit gaano pa po tayo ka-committed, ka-on fire sa ating Panginoon, unti-unti po tayo nilang hihilahin palayo sa Panginoon. Amen. Next slide po. Ayan. So, be even more careful, mga kapatid, with the one we must never give access to. Amen. And that's the enemy, mga kapatid. Amen. Kaya nga kung gaano po tayo kaingat, amen, sa pagpili ng ating mga kaibigan, ng ating sasamahan, mas dapat rin po tayong maging maingat sa hindi po dapat natin binibigyan ng access. At yun po ay ang kaaway, mga kapatid. No, kung tao nga, mga kapatid, no, mali yung influence, no, naapektuhan yung character natin, gaano pa kaya, mga kapatid, kung yung kaaway yung nabigyan natin ng access sa ating buhay. Amen?
The enemy, mga kapatid, does not need the whole house. He only needs one door, one open window, and one small space. Amen. And once we give him the space, mga kapatid, he will take control. Amen. Kokontrolin po nito yung ating puso. And kapag binigyan po natin siya ng access, mga kapatid, gagawin niya yung address. Amen. Lugar niya na yon. Amen. Titirhan niya na, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 4:27, do not give the devil a foothold. Amen. He will start small, mga kapatid. Amen. But he will spread big. So never give the enemy, mga kapatid, the platform or the space, amen, the access to destroy our faith. So while we guard, mga kapatid, our relationship, amen, our friendship, we also need to guard our hearts from the enemy. Amen. And that leads us, mga kapatid, sa huling point, amen, ng atin pong message ngayong hapon, mga kapatid. Next slide po. Ang sabi dyan, we must continually guard and protect our hearts. In James chapter 4, verse 7 to 8, submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Amen. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. Praise God. So kung isasubmit natin, mga kapatid, sa Panginoon, amen, kung ire-resist natin, amen, kung tayo po ilalapit sa ating Panginoon, and then we are, mga kapatid, in the right path, amen, to protect our hearts, to guard our hearts. Amen. So, the woman, mga kapatid, earlier, no, dapat chinek niya, mga kapatid, no, yung paso. Amen. Tinanggap lang niya eh. Amen. Kailangan chinek niya, mga kapatid, no, in-inspect niya. Hallelujah. She should have protected her garden. No, kung in-inspect lang niya, mga kapatid, amen, hindi po sana nasira. Amen, yung garden na pinaka-iniingat-ingatan niya. Amen. And the lesson for us is that our heart needs constant guarding and cleaning. Amen. And our walk with God needs intentional protection. So, hindi lang po dapat nating basta bantayan. Amen. Kailangan din po nating laging ipalinis sa ating Panginoon. Amen. Kasi, kahit anong bantay natin, mga kapatid, kung talagang may nakakapasok, mga kapatid, talagang mag-grow yan dyan. So, kailangan din po ng paglilinis ng ating Panginoon. And nasabi dyan, mga kapatid, it needs intentional protection. Kailangan po may intention, mga kapatid. Amen, hindi lang po natin basta ipapaubaya sa ating Panginoon. No, kailangan meron din po tayong participation. Amen. Amen. Kasi, mga kapatid, hindi po kusang gumaganda ang buhay natin. No, hindi rin po automatic na nagiging pure yan. Amen. Hindi po yan automatic na nagiging banal, mga kapatid. Kailangan po ng active and intentional response. Ang sabi dyan sa next slide po, ayan, guarding requires boundaries. Amen. Hindi po laging yes yung sagot natin. Amen. Hindi po kailangan laging i-allow, yung bawat voice sa ating puso. We need to choose wisely. Amen. Kung wala pong boundary, mga kapatid, sa puso natin, mahaluan po ito ng makamundong karunungan. Amen. Ay mahaluan po ng makamundong karunungan. Amen. Yung makalangit na karunungang hinahangad po natin. Amen. Sa ating Panginoon. Sabi kanina, heavenly wisdom produces fruit, while earthly wisdom produces decay. Amen. Ang makalangit na karunungan, mga kapatid, ang dala niya, mga kapatid, is bunga. Amen. Nagaling sa Panginoon. Pero yung makalangit na karunungan, ang dulot niya, mga kapatid, ay bulok or kabulukan sa ating puso. So we need to choose wisely. Amen. And next is guarding requires vigilance. So guarding your heart is not a one-time thing. So hindi po yan isang beses lang na binantayan mo tapos okay na. Amen. Hindi po ganun, mga kapatid. Guarding your heart is daily, continuous, and intentional strategy, mga kapatid. Gaya po ng pag-aalaga ng babae, mga kapatid, sa garden niya.
Amen. Hindi lang po siya isang beses naglilinis. Hindi lang po siya isang beses na nagpuprune. Amen. Tapos na. No, kailangan everyday vigilance, mga kapatid. So we need to check our thoughts, our desire, our choices, and our relationship. No, kailangan po natin laging i-check yung thoughts natin. No, bakit po ba natin yung naisip? Yung desire natin, mga kapatid, kung ito ba ay maka-Diyos or pansarili lamang. Amen. Yung ating pong choice, kung ito po ba ay wise or shortcut lang. And also, yung relationship po, kung nililid po ba tayo nito palapit or palayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya paulit-ulit po, mga kapatid, in Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, kailangan po, mga kapatid, ng makalangit na karunungan para po ma-detect and maiwasan po yung mga maliliit na kasalanan. Amen. So, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Amen. Ask God to help us become pure. Amen. Na makikita po yung mga bagay na nakakasira po sa puso natin para po mapigilan natin yung pagpasok nito. Amen. We need to ask God for us to become peace-loving. Para po makontrol po natin yung emotion natin. Amen. Yung hindi po tayo basta naiinis, naiinggit, nagagalit, mga kapatid. And we also need to ask God to help us become submissive and humble. No, yung handa pong sumunod sa kalooban po ng Diyos kesa po sa sarili nating plano. Amen. Next slide po. Praise God. One good example, mga kapatid, is in Nehemiah chapter 4 verse 17. Sabi dyan, the laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon. Amen. Ang kwento dyan, mga kapatid, is Nehemiah and the laborers, mga kapatid, nire-rebuild po nila yung broken walls ng Jerusalem. Pero habang nagtatayo po sila, mga kapatid, meron pong threat sa paligid nila and gusto po silang atakihin. Kaya po ang ginawa nila, meron po silang hawak na sandata, mga kapatid, at meron din po silang hawak na yung pangtayo po ng wall. So, they built and they guarded, they worked and they watched. Ngayon din po sa buhay natin, mga kapatid, we are constantly building our faith, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, ng worship, fellowship, while we are also guarding our hearts. By resisting temptation, amen, watching our thoughts, setting boundaries, and protecting our peace. So, hindi po pwedeng nagbi-build lang tayo, mga kapatid. Hindi pwedeng gina-guard lang natin yung ating puso. Both are necessary because the enemy attacks while we are building. Amen. Ang kaaway po, mga kapatid, umaatake po yan habang po tayo ay nagbi-build ng ating faith sa Panginoon. Kaya po sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So kung hindi po tayo alert, mga kapatid, ay hindi po natin mamamalayan, gumagawa na po pala ang kaaway habang busy tayo. Amen? So guarding guarding, mga kapatid, needs constantly building our faith and guarding our hearts. Praise God. Next slide, mga kapatid, last slide po. Guarding requires surrendering the whole space to God. So, hindi po natin makakayang bantayan yung puso natin kung wala po ang Panginoon, kung wala po ang tulong ng ating Panginoon. Amen. We can build fences, mga kapatid. No, we can set rules. We can choose our friends wisely. Pero kung wala po ang banal na Espiritu, mga kapatid, amen, na nagbabantay sa ating puso, meron pa rin pong makakalusot dyan, mga kapatid. And when God occupies our heart, nothing else can occupy it. So kung yung puso po natin, kung ang Diyos po or yung kung banal na Espiritu po ang nakatira dito, mga kapatid, wala pong lugar or wala pong space yung kahit maliit na kasalanan, mga kapatid, para mag-grow sa puso natin. Kaya sabi po sa Psalm chapter 139 verses 23 to 24, search me, God, test me, and see if there is any offensive way in me, and lead me
Amen. So, hindi lang po natin basta ini-inspect or chine-check yung ating puso. Now, we ask God to inspect it with us. Amen. So, hindi po natin kaya sa sarili lamang natin. Amen. Kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Kasi minsan, hindi po natin agad makikita yung bulok sa puso natin. Na hindi po natin agad yun maaamoy, hindi po natin agad mapapansin. Pero ang Panginoon po, mga kapatid, kita niya po lahat. And when we surrender our life to Him daily, mga kapatid, nililinis niya po, amen, yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Amen, inaayos niya po, mga kapatid, yung mga bagay na hindi po natin naayos, mga kapatid. And pinoprotektahan niya po, mga kapatid, yung mga bagay na hindi po natin kayang bantayan. At higit sa lahat, mga kapatid, inaalis niya po yung mga bagay na hindi po natin kayang bitawan. So we need to surrender our whole heart to God. Amen. To grow a wise heart, we need to surrender our whole heart to God. No empty spaces left unfilled. So ngayon, mga kapatid, amen, if we inspect our heart, mga kapatid, tingnan natin kung meron ba tayong mga bagay or maliliit na bagay na inaalaw sa puso natin. Amen. Inspect din natin, mga kapatid, yung mga taong sinasamahan natin. Amen. Kung sila ba ay mabuti. Amen. Sa paglakad natin sa Panginoon. Or kung hindi, mga kapatid, siguro yun yung time. Hallelujah. Na humanap tayo, mga kapatid, ng kasama. Amen. Na parehong goal sa paglilingkod sa Panginoon. So surrender your whole heart to God. Amen. Continually guard it and protect it with the help of our God. So kung kailangan nating magpa-restore, mga kapatid, or magpalinis ng puso natin sa ating Panginoon, now is the time. Amen. Amen. Mga kapatid, no, hindi po natin kailangan mag-wait. Amen. Para po kumalat yung decay sa puso natin. Do not wait until your heart is contaminated. We need to take back, mga kapatid, the space. Hallelujah. And allow God, mga kapatid, to occupy our heart. No, buong parte, mga kapatid, wala pong matitira. Amen. We need to surrender it all to the Lord. Amen. Kaya po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. At, maaari na po tayo makatayo, mga kapatid. No, bagamat maikli lang, mga kapatid, hallelujah, lang kong Panginoon, mga kapatid, ang patuloy na mangungusap sa atin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Now is the time, mga kapatid, na tayo po ay magpalinis, hallelujah, sa ating Panginoon. Amen. Kung meron po tayong mga tinatagong maliliit na kasalanan, mga kapatid, hallelujah, na hindi po natin nakikita, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon po ang oras, mga kapatid, na ibigay po natin ito sa ating Panginoon. Amen. We need God, hallelujah, to restore us, mga kapatid, to rebuild our life. Hallelujah. Praise God. Amen. At purihin po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang Panginoon lang, mga kapatid. Hallelujah. Ang may kakayahang magbago ng ating buhay, mga kapatid. Kung sa tingin po natin, mga kapatid, hindi po natin kaya. Amen. Ang Panginoon po, kayang-kaya niya, mga kapatid. No, we just need to ask God. We just need, hallelujah, to surrender our life to Him, mga kapatid. Amen. Praise. Malaya po tayo magpuri. Hallelujah. Lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Ano man ang mga pag-aalinlangan, ano man ang nilalaman ng bawat puso na narito, patuloy nating ilapit sa trono ng biyaya ng Panginoon upang patuloy tayong gagabayan, upang patuloy tayong papatnubayan ng Panginoon. Hallelujah. Upang patuloy na lalago ang ating, hallelujah, relasyon sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sige na, Panginoon. Ipasuri natin sa Panginoon. Ipalinis natin sa Panginoon. Hallelujah. Open mo mahal mong tahanan. Sige mga kapatid. Hallelujah. Let's surrender. Hallelujah. Sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na patuloy na mananahan ang Espiritu ng Panginoon sa ating puso, mga kapatid. Sige, loobin mo. Hallelujah. Oh, ako'y mahal mong lahat. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kapatid. Hallelujah, ibigay natin sa Panginoon. Ipasakop natin. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Magaling na o Diyos. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo. Ako'y mahal mong lahat. Hallelujah. Palaya mong sambahin. Palaya mong pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Pwede mong itaas ang iyong mga kamay. Hallelujah. Pasalamatan mo siya. Papurihan mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Come on, in the name of Jesus. Loobin mo. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Sige mga kapatid. Huwag natin ikaya ang sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mabuhay magsamba, magaling na o Diyos, ngayon natin. Hallelujah. For the last time, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklupan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala ng mga paboring pagsamba. Magaling na o Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Narito kami, Panginoon. Nilalapit namin ang bawat puso. Nilalapit namin ang aming mga puso. Lord, patuloy mong pangalinisin. Gawin mong karapat-dapat sa iyong harapan. Hallelujah, linisin mo. Alisin mo ang galit. Turuan mo kami magpatawad. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Panginoon, pinapasakop namin ang aming mga buhay. Pinagkatiwala namin sa iyo. Ikaw ang kikilos. Ikaw ang magtuturo. Ikaw ang magagabay, Panginoon. Hallelujah. 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 Sige mga kapatid. Oh, hallelujah. 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 Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Nakikilala mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami. Turuan mo kami. Tulungan mo
nilalakad sa iyong, hallelujah, mga palatuntunan. Salamat dakilang Diyos. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Oh, pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat, nakikilala mo kami. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord. Salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa mga palad. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo. Sir Angelo, God, patuloy mo siyang pagpalain. Gamitin pa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, sa mga anak mong narito. Sa ECM family, sa aming mga bisita. Lord Jesus, ikaw at mong mayaman mong biyaya. Hallelujah, patuloy kang mahayag sa buhay nila. Patuloy ka, O Diyos, maitaas, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, tinataas ka namin. Niluluwalhati. Hallelujah, patuloy mo kaming ingatan sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord. Gayon din sa aming love offering, Lord. Pagpalay mo ito sa amin. Sa aming preacher, Lord God, ibalik mo siksik-lig nila tumapat. Salamat po, Panginoon. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Yung magandang palakpak, mga Amen, amen. Habang nagkakamayan tayo, mga kapatid, praise the Lord. Patiin natin ang bawat isa. Amen. Patiin natin ang bawat isa. Amen. God bless you all, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, mga kapatid. God bless you all.